nahahatak yung mga professors to advance their careers. And then sinasabing, yung, whereas academe before was insulated from the market pressures, ngayon, tinuturing na negosyo na yung education. And sinasabi nito, embed your ideological and political shift in society on the view of higher education. At ang impact ng ganito, as I interpret ito ngayon, dun sa change ng attitude sa faculty, na from the faculty from the 60s and 70s na sila combative and liberal-minded, napupunta ron sa conservatism and moderatism. May ganitong initially na tinutukoy, no, maaaring maging impact. Ako naman, ang tinitignan lang yung sa bagong karakter ng UP, yung presidente, bilang chief executive officer, nag-head din siya ng isang supposedly independent body na nagde-decide dun sa kung paano i-manage yung resources, financial resources, anong investments ang papasukan. It's a challenge to the president, saka yung kanyang responsibility of being the head of the academic community, of being the head of the faculty, etc. So, alin factor ang mangingibabaw o alin consideration ang that's why I talk of risks and a challenge. Dito. Ewan ko kung natutumbok yung gustong sabihin nung nagtatanong kanina. So, thank you very much, Representative Saturo Campo. We'd like to close the open forum, and now may I request our President Dr. Emerlinda Roman, to award the Certificate of Recognition to our guest lecturer today. Bago ko iabot yung ating Certificate of Appreciation kay Representative Ocampo, gusto ko sana siyang pasalamatan sa pagtanggap niya sa aming imbitasyon. Ang kwento po dito ay ganito, noong pa ho kaming 1 taon nagpadala ng imbitasyon kay Representative Ocampo. At nagpadala muna ako ng sulat at pagkatapos kami ay nag-usap sa telepono. Sa telepono lamang, ganun po siyang ka-informal, ano? Sabi ko, baka sana po tanggapin niyo yung aming invitasyon. Ang sagot niya, ako'y tatanggapin ko sa isang kondisyon na hindi ito sasabay sa State of the Nation address sa July. So, tuwang-tuwa po ako doon sa kanyang sagot na yon kasi nag-uumpisa pa lamang kami noon. Siya ang one of the first to accept our invitation. So, maraming salamat, Representative. Our pleasure. And I'd like to thank him for being so patient in answering the questions. I think the students are in awe because ngayon lang siguro nila naka-interact si Representative Ocampo. So, kahit na yung mga basic na question tinatanong nila. So, thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. And given my own limitations, sinikap kong makatugon and makakontribute sa success ng centennial lectures ng University. Congratulations. Thank you, President Roman, and thank you, Representative Ocampo. Hindi nga po SONA ang nakasabay, walk-out protest lang po. Na dapat lang. On behalf of the Centennial Lecture Series Committee, we thank our lecturer for the insightful view that he shared with us this afternoon. Thank you for joining us today, and we hope to see you again in our next Centennial Lecture that will be held on July 22nd, Tuesday, at 2 in the afternoon here in the same venue, the STTC Auditorium. Our lecturer will be our former President, Professor Emeritus and Centennial Fellow, Dr. Jose P. Abueva. His lecture is titled Rethinking UP and the Nation, Learning for Truth, Leadership, and Social Transformation. May we please rise for the UP naming mahal.
nagpupugay sa universidad ng aming buhay. Ikaw pa rin ang binabalikan, di pa rin malilimutan. Ikaw ang UP naming mahal. Salamat sa iyong mga guro, salamat sa inyong pagtuturo. Taglay niyo ang kahusayan, taglay niyo ang karunungan. Inubog niyo kami sa kabutihan. Sandaan taon na tayo, lagi ka pa rin sa aming puso. Kaya't kami sumasaludo. UP, ang galing mo. UP, ang galing mo. Wala nang iba pang maihahambing sa talino mo at angking galing. Daanin man sa siyensya, high-tech man o kahit ano pa, ikaw UP ang nangunguna. Sa inyong mga dugo ang kasaysayan, dumaloy sa pagunlad ng ating